Alright, hello, good morning, good afternoon, and good evening mga ka-freelancer. So, in this video, gagawin ko ng reaction. Itong latest episode ni Jessica Soho about sa virtual assistant na feature nila. Um, uh, Disclaimer lang, opinion ko lang naman yung nandito, yung mga sasabihin ko, di ba? So it doesn't reflect whatever kung ano talaga yung earnings nung VA dito. Um, and for those na hindi ako kilala, I'm Ryan nga pala. Um, I've been in the freelancing industry for 10 years and naging virtual assistant din ako before. So right now, nagtuturo naman ako ng email copywriting sa mga gustong matuto, 'di ba? So, yun lang. Let's start. Pusong trabaho online. Ano ba ito? At totoo bang pwede ka ritong yumaman katulad ng magkapatid na nakapagpundar ng mga ari-arian? Watch and earn. Okay, so yun yung unang yun yung unang pagbungad ni Jessica na pwede kang yumaman sa pagiging virtual assistant. Okay. It's actually true. Hindi tawag dito. Posible kang yumaman as a virtual assistant pero hindi siya madali. Based on my experience. Kasi marami kang kailangang pagdaanan dito, marami kang kailangang matutunan, 'di ba? Marami ka ring pagsubok na nadadaanan pag naging pag pinili mo maging virtual assistant or maging freelancer, 'di ba? Mamaya explain ko kung ano yung difference nung virtual assistant at freelancer. Pero yung pwede kang yumaman, posible 'yun. Especially kung marunong ka talaga mag-handle ng finances mo, ng pera mo, 'di ba? Katulad ng marami nating mga kababayan ang nagtatawid sa gutom kay Dayan at sa pito niyang mga kapatid tuwing Petsa de Peligro, instant pansit canton. Ano tayo? Naghahati-hati kami sa dalawang pasit kantong lang po. Sarap na po kami noon. Pero noon yon. Dahil ngayon, afford na ni Dayan maghanda. May okasyon man o wala. Ang dati kasing walang-wala, nakatikim na ngayon ng ginhawa sa buhay. Nakapagpundar ng mga bahay. Welcome to our brand new house. Kondo at sasakyan. Lahat ng ito, laptop at diskarte lang daw ang puhunan. Okay. So, doon sa sinabi ni Jessica na laptop at diskarte lang daw ang puhunan. For me medyo kulang 'yun kasi pag freelancer ka, virtual assistant, lalo yung pagiging virtual assistant. Um, hindi para sa akin hindi sapat yung laptop lang tsaka diskarte. Kasi madaming skills ang kailangan meron ka para maging virtual assistant. Kahit nagsisimula ka pa lang eh. Kumbaga hindi ka pwedeng hindi marunong matuto dito mag-isa kasi ang virtual assistant or freelancing self-learn to eh. Hindi siya katulad nung ibang work or ibang business na may magtuturo sa iyo. 'Di ba? Like before nung nag-call center agent ako or nung nag-work ako sa fast food, may trainer ka dun eh, 'di ba? Natuturuan ka kung paano yung trabaho mo, yung mga bagay-bagay. Sa freelancing as a virtual assistant, almost walang ganyan. Kailangan lahat matutunan mo online, 'di ba? Like hindi naman totally lahat, like 95% online. Bihira lang yung magkikita-kita kayo para pag-aralan ang ang pagiging VA or freelancing. Kaya importante dito na hindi lang laptop at diskarte, kailangan marunong kang pag-aralan yung mga bagay at matuto kang at kailangan marunong kang matuto mag-isa. 'Di ba? Kumbaga kasi manonood ka ng mga training videos, manonood ka ng mga courses, 'di ba?
Minsan yung client mo magre-record ng video tapos tuturo sa kung kung paano gawin yung isang task, ganyan. 'Di ba? So, ganun 'yun. Medyo nakulangan lang ako sa part na na laptop and diskarte. 'Di ba? Kasi marami talaga maraming factors para maging virtual assistant. Nabago yung buhay natin dahil sa isang laptop, sa wifi lang po. Sabi ko, hindi na tayo mahirap ngayon. Amazingly, after 2 months or 1 month lang po ata, naka 6 digits na kami. Okay, so yung sinasabi niyang 2 months or 1 month, naka 6 digit na sila. Hindi yun malabo. Napaka-posible nun as a freelancer. Pero katulad ng sinasabi ko kanina, mahirap siyang ma-achieve. May kasamang kasi diyan may kasamang swerte. Kasi kung tawag dito, kung baguhan ka sa freelancing, 'di ba? Sobrang swerte mo pag nakahanap ka ng client na sasahuran ka ng 6 digits in a matter of 1 or 2 months. Nangyayari 'yan, totoo. And I know some people na ganyan yung nangyari sa kanila. Pero hindi siya madali ma-achieve, 'di ba? So may kasama siyang swerte. Tsaka posible na na bago niya na-earn yung 6 digits ng ganun kaikli, posibleng marami na siyang inaral bago siya nagsimula as a virtual assistant, 'di ba? Kasi pwedeng nagbaguhan lang siya sa virtual assistant, pero bago siya naging VA, meron na siyang mga skills na na kailangan as a VA. 'Di ba? So pwedeng ganun 'yun. Parang sinabi lang na nag-start siya as VA pero may na siya, may skills na siya or may experience na siya sa ibang trabaho like call center na nadala niya sa pagiging virtual assistant. So posible 'yun. 'Di ba? I'm not saying ganun, pero posible na ganun yung nangyari sa kanya. So tuloy natin. Sa anong trabaho naka-jackpot ba si Dayan kahit siya'y naka-work from home lang? I-a-assist namin kayo. Okay, so dun sa part na sinabing work from home, yun nga, ang VA kasi, like 99% yan, work from home talaga. Kaya nga, virtual assistant, di ba? So, tawag dito, may mga company na nagtuturo sa'yo or tinuturuan kang maging virtual assistant kahit doon ka sa office mismo nag-work. May mga ganong company eh. So, possible na may experience siya doon. Kaya, nung nag-transition siya sa work from home, madali na lang siyang nakapag-adjust. I think ganun yung nangyari sa kanya. Yun yung, ko lang yun parang, hula ko lang. Namulat sa hirap ng buhay si Dayan sa kanilang probinsya sa Surigao del Norte. Ang madalas na sagot sa kumakalam nilang sikmura, instant pancit canton. Kung pancit canton lang, for 8, hindi talaga siya kasya sa amin. Kung ginagawa namin, naghahati-hati kami sa 2 pancit canton. I think 4 times a week. Sa sobrang favorite mo namin siya. Pag birthday namin, hinahanda yung pancit canton. Nangungutan sa konti lang, parang medyo nakaluwag-luwag na kami sa lagay na yun. Grabe no, 4 na pancit canton sila for a week. Not saying anything, pero favorite ko rin yung pancit canton, di ba? Pero medyo sobra naman yung 4 times a week na na pancit canton. Baka hindi siya health-wise hindi siya maganda. Maliit lang daw kasi ang sweldo ng kanilang tatay na isang barangay kagawan. Kaya kapos daw sila sa maraming bagay. Nakitira lang din kami sa mga relatives namin. Naputulan kami ng kuryente. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Gusto namin mag-aral, walang ilaw, puro kandila na lang. Para makaahon sa hirap, nagsikap si Dayan sa kolehiyo. Naging working student sa Maynila. Service cashier po ako ng fast food. After 6 months, na BPO naman ako. Sa gabi, BPO agent, at din sa umaga, student po. Ayun. Diba, narinig nyo, nag-BPO siya. BPO means call center. So, meaning, bago siya mag-transition sa pagiging virtual assistant, may may skills na siya na nadala niya
sa pagiging VA. Karamihan kasi sa karamihan sa mga nagpe-freelancing, nagve-virtual assistant, ganyan. Marami sa kanila galing BPO kasi isa na ako doon. Nag-ano yata ako, ilang years ba ako sa BPO? 3 years yata ako nag-call center, ganyan. Tapos, marami sa skills na matututunan mo sa BPO, madadala mo sa freelancing. Like, yung pakikipag-usap sa customer, sa client, ganyan. Whether phone calls, email man yan, or chat. Yan. So, hindi ko na lang alam ngayon kung gaano na yung mga usual tasks sa call center kasi call center ako like more than 10 years ago bago ako nag-freelancing. Pero yun yung mga skills na madadala mo, communication skills, typing skills. Yan, madadala mo yan as a VA. Tapos, 'di ba sa call center kasi may mga hindi lang mga phone calls yun, may mga tools na ginagamit doon sa computer which is something na ginagawa rin ginagawa rin ng virtual assistant. Kasi sa virtual assistant, may mga common tools yan katulad ng mga Slack, WhatsApp, communication tools, Gmail, Google Calendar. Yan, ganyan yung yung mga tools na usually ginagamit ng VA. Maraming tools ang pagiging VA. Depende sa kliyente. For example, ang kliyente mo more on, let's say, chat support ka, di ba? So, kailangan alam mo yung mga software na ginagamit sa pag-chat tulad ng Messenger, tapos meron pang may chat software pa sa mga website. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero yun, isa yun sa mga tools na ginagamit ng VA, which is pwedeng nagamit na niya nung call center pa siya. So, yun yung tingin ko. Pero siya'y nabuntis. Ang expectation ko lang is makakabayad lang ko ng renta, utility bills, and makakain at mabuhay ko yung baby ko. Si Dayan, mas nagpursige, lalo't nadagdagan ang mga umaasa sa kanya hanggang nakapagtapos siya ng hotel and restaurant management at nagtatrabaho. May mga times na per cut ko, mga 7K, 5K lang yung nakukuha ko. Sa dami kasi namin, hindi talaga siya enough na makatulong sa family. Mindset na ako na mag-resign. My name is Teacher Dayan. Nag-apply siyang online English tutor. Nagti-teacher ako sa mga students, like Japanese, Chinese. Tinuturuan ko sila virtually. Inipon ko ng inipon yung income ko doon hanggang sa nagka-laptop ako. Okay. So, ayan, isa pang skill na nakuha niya bago siya maging virtual assistant. Naging siya ESL teacher. ESL means English as a second language teacher. So, actually yung pagiging ESL teacher, isa rin yan sa isa sa mga opportunity na pwedeng gawin as work from home. Yung magtuturo ka ng English katulad ng sinabi niya, di ba? Nagturo siya ng English sa mga foreign students, sa mga Japanese and Chinese na mga students. Very legit yung pagiging ESL. So, dahil siguro doon, bago siya naging VA, meron pa siyang nadagdag na skills from BPO, tapos naging ESL teacher siya. Hindi lang ako sure kung yung ESL niya work from home or sa sa company kasi may mga company rin na or office work na ESL. 'Di ba? So, 'yun. Meron siyang additional skills na nakuha bago siya mag-transition sa virtual assistant. Hanggang na-discover niya ang isang Oh, nauusong ayan, di ba? trabaho. Dito, Na-discover basta't niya. meron ka lang daw laptop, smartphone, o tablet, internet, pwede kang magtrabaho kahit saan. Okay. So, sabi niya, basta meron kang cellphone, laptop, ano yung isa? Laptop, smartphone, or tablet, tapos internet, pwede ka na magtrabaho kahit saan. Okay. So ito, opinion ko to based sa 10 years experience ko. Totoo to, pwede kang magtrabaho using laptop or desktop. Pinaka-recommended ko talaga desktop kasi desktop, mas mura, mas powerful pagdating sa pagiging VA. Kasi ang VA, sobrang dami mong tools na kailangan dyan. Usually sobrang dami mong tools. So, kailangan mo ng medyo powerful na computer. Sa laptop,
yun, kailangan mo ng medyo mid to high-end na laptop para sa if you want to become a VA. Kasi, yun nga, maraming tools. So, kung medyo mahina yung computer mo, baka hindi niya kayanin yung dami ng tabs na i-open mo. Di ba? So, yun, totoo yung part na yun. Now, sa part na smartphone or tablet, posible ring gawin yan or posible ka rin maging VA kung yan ang gamit mo. Pero, sobrang hirap niyan. Kasi, well, hindi ako masyadong ma-smartphone or ma-tablet. Pero, ang hirap kasi niyan yung palipat-lipat ng tabs, 'di ba? Tapos tawag dito, yung yung paggamit ng tools ng sabay-sabay, hindi parang hindi ko ma-imagine na kaya siya ng smartphone or tablet. Ewan ko, imagination ko lang 'yun. Kasi hindi ko pa na try yan, yung magtrabaho gamit ang smartphone or tablet. Kasi ever since computer talaga yung gamit ko. Kasi isipin mo, pag nag-VA ka, ito yung yung parang task ko as VA dati. For example, as VA ka, may ka-chat ka sa Messenger. Let's say customer ng client mo. Tapos meron kang communication tool, let's say WhatsApp, 'di ba? So sa WhatsApp, doon mo naman kausap yung yung employer mo or yung boss mo, 'di ba? So imagine na marami kang kausap sa chat, sa Messenger. Tapos may kausap mo yung boss mo sa WhatsApp. Tapos as a VA, pwedeng handle mo rin yung schedule ng boss mo. So naka-open din yung Google Calendar, pwedeng may Skype, 'di ba? Pwedeng may Zoom. So imagine lahat ng 'yun sabay-sabay tapos ang gamit mo smartphone or tablet, 'di ba? Parang hindi parang sobrang hirap niyang gawin, 'di ba? Pero pwede. 'Di ba? Pwede yung smartphone and pwede rin yung tablet. So, yun yung ko based sa experience ko. Tapos yung sinabi dito na pwede kang magtrabaho kahit saan. Oo, pwede ito totoo to. Ito yung mga tinatawag na digital nomads. 'Di ba? Na meron akong mga kilalang freelancers na talaga nagta-travel sila para mag-work. Let's say, yung iba sa coffee shop, nagtatrabaho. Kumbaga pag usually yung ganito pag medyo bagot sila sa bahay. Kasi nga, work from home, lagi ka nasa bahay. So, yung iba, sa coffee shop nagtatrabaho, para maiba lang yung ambience. Ako na-experience ko na magtrabaho sa tawag dito sa resort or sa beach. Ganon, 'di ba? Pag minsan lumalabas kami ng family ko, nag-outing kami. So, dadalhin ko yung laptop. So, doon ako mag-work, 'di ba? Pero laptop pa rin, hindi ko never ako nag-work as gamit ang smartphone or tablet, 'di ba? Kasi sobrang hirap niya. Hirap na hirap ako sa ganun. 'Di ba? Doon sa pag-type pa lang ang hirap na. I mean, kahit meron kang pwedeng i-attach na keyboard. Ewan ko, hindi ko lang feel. Siguro dahil medyo may edad na ako, ganyan. 'Di ba? So, yun lang. Game. Yung advantage ng pagiging VA ko is nababantayan ko yung anak ko kasi work from home ko. Yung pala, totoo yun. Kaya tong work from home talagang appealing sa mga parents. Kasi nga, habang nag-work ka, pwede mong mabantayan yung anak mo. Kapiling mo yung anak mo. Katulad ko, ito yung para sa akin blessing talaga. Kasi sa 10 taon kong pag-freelancer, yung panganay ko, 10 taon na rin siya. Lagi ko siyang kasama. Never siyang nahiwalay sa akin. Tapos ngayon, dalawa na sila. May 2-year-old na rin ako na lagi ko rin silang kasama. 'Di ba? However, hindi rin ganoon kadali pag may pag may baby ka sa may baby ka tapos nag-work from home ka, kasi minsan like yung 2-year-old ko, sobrang clingy niya. So minsan kailangan kong i-stop yung work ko para sa attention niya, like kailangan ko siyang patulugin, ganyan, o kailangan ko siyang pakainin. 'Di ba? So may mga struggles din sa pag-work from home ng may anak. 'Di ba? Hindi siya sobrang dali katulad ng pinapakita dito. May struggles din talaga.
Working hours, flexible, at ang bigayan, dollars. 500 Okay. Bago dun sa amount, dun sa ano muna, dun sa part na sinabi naman ni Jessica na flexible. So, hindi lahat ng ano ng virtual assistant na work, flexible yung oras, 'di ba? So siya tong paano to, Dayan, yung trabaho niya as a virtual assistant, freelancer siya. Kasi flexible yung oras niya eh. So, ito na yung ito na yung magandang part na ano yung pagkakaiba ng VA, virtual assistant sa freelancing. Okay. So, 10 years ago, nung nag-start ako as a freelancer, yung freelancing kasi, tsaka yung virtual assistant, hindi, wait lang. Nagulo tuloy. Dati ang virtual assistant, simple lang talaga ang mga task eh. Compared ngayon, na sobrang dami na. Like, pag nagpumunta ka sa Upwork or sa onlinejob.ph, pag tinay mo virtual assistant, yung mga employers, mga agencies, ang dami nang hinahanap sa virtual assistant. Kailangan marunong ka mag-social media, marunong ka mag-copywriting, marunong ka ng iba't ibang bagay, maraming bagay. Ganun na yung mga virtual assistant na hinahanap ngayon. Dati, nung nag-start ako, ang simple lang ng mga task ng virtual assistant. Ako nagsimula ako admin lang, ganyan, 'di ba? Taga-check lang ng calendar. Wala pang mga wala pang mga complicated na, hindi naman complicated, pero wala pang sobrang daming task, 'di ba? Mas simple yung virtual assistant dati. Tapos ngayon, as time goes by, habang nagkaroon na ng social media, Facebook ads, 'di ba? Website development, ganyan. Ayan na, yung virtual assistant, naging ganun na. Parang na ang virtual assistant yung parang jack of all trades na siya. So, kailangan pag naging VA ka, marami kang alam na gamiting tools. 'Di ba? So, ganun na yung VA ngayon. Tapos ang pagkakaiba naman ng freelancing tsaka virtual assistant is ganito. Yung freelancing kasi, uri ng trabaho versus virtual assistant. Parang parang niche ng freelancing, 'di ba? Kasi pag sinabi mo kasing freelancer ka, kasi kaya may word siyang free. Free mo yung oras mo. Ganun yung freelancer. So ang freelancers, flexible yung oras, pwede silang mag-work kung kailan nila gusto. Ganun yung freelancer. Tapos meron namang fixed hours, like 8 hours a day. O hindi freelancer yun, work from home yun. So yun yung pagkakaiba. Work from home, 8 hours a day, pwedeng part-time, 'di ba? 4 hours a day, 'di ba? May oras silang para silang empleyado pero nasa bahay. 'Di ba? Kaya siya work from home. So iba yung work from home, iba yung freelancer. 'Di ba? So ako freelancer ako as an freelance email copywriter. So nagsusulat ako ng mga emails. Pero, pwede ko siyang gawin anytime. For example, may client ako, di ba? Tapos, yung client ko na yun, kailangan niya ng, let's say, 10 emails in a month. So, kahit hindi ko gawin yung 10 emails na yun ng, let's say, 2 linggo, pero pagdating ng pangatlong linggo, natapos ko yung 10 email na yun, bayad ako sa kung ano man yung kontrata namin. So, ganun yung freelancing. Usually wala siyang oras na hindi ka fix sa isang oras, unlike sa work from home. So yun yung pagkakaiba. Ngayon, ano naman yung virtual assistant? Yung virtual assistant, yun naman yung niche naman siya ng freelancing. Like yun nga, nag-a-assist ka ng client mo, let's say mag-i-schedule ka ng meeting with your client tsaka yung mga clients niya, 'di ba? Or pwede ring taga-set ka ng appointment. Pwede ring taga-sagot ka ng mga messages sa Facebook ni client. 'Di ba? Ganun yung virtual assistant. So, niche siya ng freelancing. Tapos ang freelancing, uri siya ng trabaho or uri siya ng business. Ganyan. Tapos, balik na natin ang konti. Flexible and dollars. 500 per income. Namaze ako kasi kung Ano yan? Dollars.
500 per hour daw yung income. Na-amaze ako kasi kung sa Philippines to, parang kailangan mo mag-work ng 8 hours a day bago mo makita yung 500 na hourly. Ang trabaho. So sinasabi niya nung naging VA siya, 500 per hour yung rate niya. Hindi yun imposible. Kayang-kaya yun as a VA. Kasi magkano ba ang ngayon palitan? 54 pesos for $1, di ba? So kung 500 siya per hour, nasa around 9 siya, $9 pataas. So posible yun, nangyayari yun. May mga ganung rate. Siyempre, meron din naman mga rate na mababa, like $3, $5, di ba? So, totoo yung sinasabi niya, posible yun. Magiging VA o virtual assistant. Karamihan kasi sa kanilang mga boss o kliyente nasa ibang bansa, kaya ang trabaho karaniwang iniuutos at ginagawa lang din nila online. Hindi siya kailangan na tinapos mo yung trabaho mo. As long as kaya ng skill mo yung job, okay si client yun. Yung pinaka-main na ginagawa. Okay, dun sa part na na sinabi niya na okay yung okay yung skill mo or yung job, okay kay client. Hindi lahat ng client ganun May mga clients na kailangan tapusin mo yung trabaho mo. Meron ganun, 'di ba? Para lang sa mga baguhan na manonood dito, para lang hindi niyo maisip na lahat ng clients mababait. Okay, reality talk. Hindi lahat ng clients mababait. And yung pinaka-main na ginagawa niya is to help your client. May ilang VA na parang sekretarya. Ang iba naman, pag-manage ng social media accounts. Ang job description, may nakatoka rin sa paggawa ng data entry. Oh, yan, di ba? Nakita nyo? So, may ibang virtual assistant na nag-handle ng mga task ni client. Like, ano yun sabi niya? Sa phone call ba yun? Ayun, parang secretary, di ba? Yan. So, ganyan yung virtual assistant dati. So, parang secretary lang talaga sila. Like, may ibang client na, let's say, sasabihin sa'yo na, upaubos na yung grocery ko. Tapos, order mo ako ng ganito, ganyan, sa gantong website. Yan. Ganun yung mga VA dati. Ngayon, parang konti na lang yung ganun. Ang iba naman, pag-manage ng social media account. Yan na yung madalas na na madalas hinahanap sa VA, marunong mag-social media. Kumbaga, marunong silang mag-grow ng business. Yan na yung mga usually hinahanap na skills sa mga VA. Diba? Kung tutuusin tong mga pag-handle ng social media accounts, dapat tong mga social media managers na to Hindi talaga sila dapat VA ang tawag Diba? Pag nag-handle ka ng social media accounts, diba? Usually dapat social media manager ka na nun. So dati, ganun ang social media manager, nag-handle ng social media, iba rin yung trabaho ng VA. Ngayon, pag sinabi mong VA, halo-halo na Ang job description, may nakatoka rin sa paggawa ng data entry. Yan, ganyan yung trabaho ko dati as VA. Data entry lang talaga. Talagang nag-aano lang ako ng mga data sa spreadsheet. Ayan. At customer support. Ayan, yan. Customer support sa chat, sa phone call. Diba? Yan yung yan yung mga paggaling ka ng call center, pwede mong maipasok as virtual assistant. Customer support. At ang sweldo, pwedeng pumalo ng 100,000 pesos. Yan totoo yan. Pwede kang umabot ng 100K per month. Posible yan, pero hindi yan madali. Hindi madaling makahanap ng client na or employer na pasasweldohan ka ng 100K a month. 'Di ba? Kailangan mong pagtiyagaan hanapin yung client na yan kung papasokin mo yung VA or pagiging freelancer. Aral ako sa free courses, kailangan totally equipped ka. O, diba? Siya na nagsabi, kailangan totally equipped ka. So, kailangan mong kailangan mong mag-aral ng skills na pwede mong i-offer, ganyan. Hindi ka pwedeng papasok ka lang as VA dahil lang na-hype ka, na malaki yung kitaan. Kailangan mong trabahuhin niya, kailangan mong magpakapagod, pag-aralan yan. Ayun, nakikita ko tong website niya. Upwork to diba? Familiar to, Upwork to. Naging social media VA si Dayan sa isang kliyente mula Australia. Yung job ko doon is post. Okay, so naging SOCMED VA siya. So parang social media manager siya sa isang Australian account. Lang sa IG and sa Facebook. Nag-start ako ng 3 days. Okay. So, doon sa sinabi niya na posting lang sa FB and IG,
Posible 'yon. Kaya siguro ang starting niya is $3. Kasi kung pagpo-post lang sa social media, like wala kang background sa marketing, ganun. Medyo maliit lang talaga usually yung i-offer sa ng client. Kasi pag nagpo-post ka sa mga social media, may mga strategies kasi diyan eh. And kapag hindi mo alam 'yun, diba, mahihirapan kang itaas yung rate mo. Yan. dollars per hour po. Mga 150 at that time. So dito, Okay. So clarify ko lang. So sinabi niya Australian yung client niya, 'di ba? Tapos $3. Ang rate kasi ng Australian dollars versus US dollars is magkaiba, 'di ba? Though hindi ako sure kasi pwedeng Australian nga yung client niya, pero ang business naman nasa US, 'di ba? Or pwedeng yung client niyang Australian sa US nakatira. So possible na US dollars pa din yung kinikita niya. Pero clarify ko lang na yun nga, ang Australian dollars tsaka ang US dollars, iba ang rate. Kung ngayon ang US dollars nasa 54 pesos, ang Australian dollars siguro nasa 30 something, 'di ba? Kasi nagkaroon din ako ng Australian client eh. So, yun nga. So, hindi niya kasi nilinaw na $3 yung income niya. Pero hindi niya sinabi kung Australian dollars ba siya or US dollars. Do sinabi niya naman na ano yun? 150 ata siya per hour. So, $3, 150 per hour. Nasa US dollars yun. Kasi dapat 50 pesos per hour yun eh. Di ba? I mean, sorry, 50 pesos per dollar. So parang US client yung US dollars yung tinutukoy niya. Pero sabi niya kasi Australian eh. So, medyo malabo sa part na yun. 150 at that time. So dito to din hanap yung client ko na nagbigay sa akin ng $25 per hour. Nanonood lang ko ng Okay, so, ayan. So, after niyang doon sa client na $3 per hour, nagkaroon siya ng client na $25 per hour, which is, malaki talaga yun. Per month, lalo na kung 8 hours, di ba? Like, $25 for 8 hours, nasa $200 na yun, di ba? So, sa isang araw, pwede kang maka-10,000. Di ba? So, malaki, posible yan. Posible yan. YouTube. Natuto akong mag-email market. Okay, so ano yung sabi niya? YouTube? Ako ng YouTube. $25 nanonood lang siya ng YouTube. Hindi ako sure. Never pa ako naka-encounter ng. I mean, yung panonood ng YouTube, may mga na-encounter na akong clients na ganun yung gustong task. Pero hindi ko tinake yun. Wala akong masyadong knowledge doon. And hindi sila nag-offer ng $25 just for watching YouTube. Pero, I don't know. Hindi ako familiar sa sa niche na yun. Natuto akong mag-email marketing. Ayan. So, ayan, natuto siya mag-email marketing. Email marketing is very in demand, tapos highly valued ang skill na email marketing. So, kung natutunan niya yung email marketing, tapos, let's say na master niya, sobrang kaya siguro sobrang laki na kinikita niya. Kasi natutunan niya yung email marketing. Malaki ang bayad sa mga email marketers. Natuto akong maging personal assistant. The skill you have, mas maraming offer sa'yo. Kung dati, kumikita siya ng 25,000 pesos kada buwan sa kanyang corporate job. Sa pag-VA, ang kanyang sinusweldo halos trumiple. 60 to 70K per week na po siya. 60 to 70K per week. Hindi malabo. Pwedeng sa isang client, yun nga, katulad sabi niya kanina, $25 siya per hour. So, posible yun in a week kung kung sa isang client, posible yun. Or pwede rin multiple na yung client niya. Kasi pag sinabi mong $25 per hour, hindi naman ibig sabihin nun from isang client lang yun eh, di ba? What if dalawa or tatlo yung client niya, tapos kinumbine niya lang yung income niya per hour, di ba? Or in-estimate niya, or di ba? Ginamitan niya ng math, ganyan, in-average niya. Yan. So, ganun. Posibleng ganun yung yung situation niya at this point in her life. Pero meron din daw itong downside. Wala kang benefits. Talagang ikaw po yung magbabayad on your own. SSS, PhilHealth, yung mga tax nyo.
kapag work from home ka, VA, freelancer, ganyan, usually, like, 99% ikaw mag-handle ng tax mo. Yan. Kasi nga, ano ka wala kang, hindi ka nag-work sa isang company, dito sa sa Philippines, wala kang office, nasa bahay ka or minsan sa coffee shop, ganyan. So anong 'di ba? Kumaga anong ita-tax sa doon? Kaya parang parang ang tax mo diyan is what you call that? Ano nga tawag doon? Parang hindi voluntary self-employed. Parang ganoon yung tax mo. Hindi ako sure kasi hindi ko, si misis ko yung nag-aasikaso ng mga tax namin, mga PhilHealth namin, ganyan. Unan, bumuo si Dayan ng grupo ng mga VA. Halos friends ko lang po. Nire-recruit ko sila. Yung isa galing din sa corporate world. Parang nag-times 3 yung sahod niya nung pumasok na siya dito sa VA. Isa pa sa mga binigyan Okay, so, ayan yung isa sa sa pinaka-possible reason kung bakit malaki yung income ni Dayan. Kasi, sabi niya nga, di ba, nagre-recruit siya ng ibang VA. So, possible meron na siyang agency ng mga time na to sa sa buhay niya, di ba? So, possible may agency na siya. So, nag-handle na siya ng sobrang daming clients. Siyempre, binabayaran ng client yung agency niya, tapos siya na rin nagpapasahod sa mga VA na nire-recruit niya. Di ba? niya ng trabaho ang kapatid niyang si Barbie. Sabi ko, halika dito, ipapakilala kita sa mga client ko. Sabi nila, sige, I can hire her. Social media po siya that time. Nung nakapagtapos, itinuloy ni Barbie ang pag-VA hanggang nagtulungan silang magkapatid na makakuha ng mas maraming kliyente. Nagiging teamwork kasi kami. After 2 months or 1 month lang po ata, naka 6 digits na kami. Naka 1. Oh, di ba? Ayan, sabi niya. Hindi yan malabo. Meron ako makilalang mag-asawa or mga magnanay na VA or work from home, and almost almost near sa 6 digits ang income nila pag pinagsama, 'di ba? May may ganun. So possible na yung 6 digits niya, sinasabi niya na combined, possible na combine na nila ng na nilang magkapatid, 'di ba? So ayan, continue natin. 100K kami. Ang una namin ginawa, nilibre namin yung family namin. Fast forward to 2024, ang VA team ni Dayan at Barbie mas lumawak. At ang Oh, 'di ba? Ayan lumawak yung VA team nila. So, naging agency na nga sila. 'Di ba? Ayan teka lang. ilang mga kliyente. Ayan so ito siguro yung client, tapos ayan yung mga VA, nagzo-Zoom meeting sila, 'di ba? So, may agency na nga siya. Kaya malaki yung income niya. And wait lang, sige, tuloy muna natin. Mas dumami. Kaya naman ang kinikita raw ng magkapatid ngayon, umaabot na ng 500,000 pesos kada buwan. Oh, ayan, 'di ba? So nasa 500,000 na sila buwan-buwan. Hindi to imposible. Lalo kung may agency ka na. Yung ibang mga VA or ibang freelancer sa group, iba nga nagsa 7 figures sila or yung iba 8 figures pa as an agency owner. So napaka-posible nitong 500,000 a month. Pero mahirap siyang gawin, and mas mahirap siyang gawin kung mag-isa ka lang. So siguro kaya siya nag-500,000 siya kasi may agency na siya. Marami na silang VA. At kumbaga na siya, company na siya, hindi na siya isang tao lang, diba? Yun, and yun yung actually pinanood ko to sa sa asawa ko, and yun din yung conclusion niya, katulad ng sinabi ko, na kaya sila maabot ng 500,000 kasi nga may agency na sila, may agency na siya. Tapos pwede rin na yung 500,000 na to, parang lang, parang possible na gross lang to. Pwedeng 500,000 yung income, ay yung gross, tapos pinapasahod niya yung mga VAs niya, di ba? Pwedeng ganun Hindi po namin na-imagine talaga na kaya pala siya kahit nandito lang sa Philippines at hindi na mag-a-abroad. Kung dati, nagtitiis lang sila sa instant pancit canton, ngayon, afford na nilang kumain ng masarap araw-araw. Concept na po na pang 8 person na po. Marami ng sahog. Ang dating nakikitira lang sa kamag-anak, nakapagpundar na ng bahay at lupa. Welcome to our brand new house. Etong bahay na po ito ay gift namin sa parents namin. Nakabili
ng 3 kondo Ginagawa na po namin siyang rentals for long-term and short-term, additional source of income po namin. at nagdadrive na ngayon ng sariling mga sasakyan. Masasabi ko po talaga na isa to sa mga katas ng aming pagiging virtual assistant. Talagang hirap at pagod. Ito na po yun. Ayan. So, nakita nyo naman, nakita nyo yung mga pundar niya, di ba? Bahay, lupa, ari-arian, kondo, mga sasakyan. So, I would just say na, sobrang, for me, inspiring tong gantong story. Kasi nga, nag-start siya as VA, tapos, yun nga, nakapagpatayo na siya ng agency, kumikita na siya ng half million per month, which is yun nga, yun yung niya, yun yung dahil sa income niya na ganun, kaya siya na nakapagpundar. So for me, gusto kong gawin tong inspiration. Hopefully yung mga makakapanood nito ma-inspire na lalo yung mga matagal ng freelancers na kaya mo ma-achieve to basta basta wag mo lang siyang susukuan, 'di ba? Pero may pero doon, hindi madaling ma-achieve tong ganito. Yun lang paghahanap ng clients, pag-handle ng task ni client, tapos pag nagkaroon ka ng agency, mag-handle ka ng mga tao kasi noon handle mo yung clients, handle mo yung tao. Siyempre may mga absent diyan. Meron ding mga client na scammer, meron ding mga ibang VA na scammer din. Totoo yan, nangyayari yan nangyayari yan in real life, 'di ba? I'm sure kung matagal na siyang to si Dayan, na-experience, malaki yung chance na na-experience niya na yung mga ganong klaseng struggles sa pagiging virtual assistant. So, for me, kaya nakaka-inspire yung mga gantong kwento. Pero sana, kung baguhan ka at napapanood mo to, tapos nainganyo ka lang mag-VA dahil dito sa outcome, sa sa end na ng story ni Dayan dito, wag ka na lang pumasok ng VA kung ganun lang yung magiging dahilan mo, dahil magkukwit ka lang din maraming hirap kang pagdadaanan bago mo ma-achieve tong ganito. Hindi to madali. Nitong Huwebes, binisita ni Dayan ang kanyang magulang at mga kapatid para ipagdiwang ang birthday ni Barbie na nasa abroad ngayon. Ang dati kontento na sa instant pansit canton, meron na ngayong patiging. Paborito mo? Dati hirap na hirap tayong kumain ng pansit na bilao. At least ngayon nakakabili na tayo. At kung dati nagsishare lang tayo ng pansit canton, ngayon nabibili lang natin kahit pang ilang tao. Talagang hindi rin kami pinabayaan, kaming pamilya, kahit sa pinagdaanan namin na kahirapan, inaahon din. Blessed talaga kaming parents na sila din naging anak namin. Naiyak lang ako kasi sa sobrang dami namin pinaghirapan family, hindi ko lubos na maisip na magkakaroon pa kami ng chance na umahon pa sa kahirapan. Sa anumang trabaho, ang kailangan, diskarte, tiyaga, at singhaba ng pansit na pasensya. Yan, totoo yan. Sa pagiging VA, kailangan mo talaga ng sobrang habang pasensya. Hindi talaga madali pagiging VA. Dahil ang success, hindi parang pansit canton na instant. Kailangan talaga itong paghirapan. Ayan, di ba? So, yun lang. At medyo ayoko tong part na to na nagagano siya ng pera. Kasi parang kung baguhan kasi yung makakapanood nito, baka isipin na madali lang kumita sa virtual assistant. Hindi talaga siya madali. So, yun lang. Tapos na yung video. So, konting takeaway lang. So, I would say maganda yung story niya, nakaka-inspire. Sana ma-achieve ko rin tong ganito naming mag-asawa. 'Di ba? Pero at the same time, dapat malaman nyo rin na hindi madaling ma-achieve tong gantong klase ng income as a virtual assistant. Marami kang kailangan pag-aralan. Marami kang kailangan pagtutunan. Actually, pag freelancer ka, hindi ka dapat tumitigil matuto. Kasi nagbabago ang freelancing. Mabilis siyang magbago kasi nga sa internet yung online yung trabaho mo or online yung business mo. 'Di ba? So, yun lang. I hope may natutunan kayo dito sa video na to. And see you guys on my next video.